King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1201. Santukan. Kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay labis na hindi kumbinsido, ito ay isang saksi sa pag-unlad ni Zhao Fang. Maaaring nagamit ng mata ni Zhao Fang ang mga spatial na kakayahan, ngunit siya mismo ay hindi naiintindihan ang space intent. Ngunit ngayon lang, malinaw na naramdaman ng Black Destruction Serpent Dragon na ang palad ni Zhao Fang ay napuno ng space intent, level 1 space intent. Pangunahing sinusubok ng unang round ang kakayahan ng lahat na maunawaan ang space-time intent, at sa maikling panahon ng isang araw, naabot ni Zhao Fang ang level 1 space intent. Ang nasabing malaking pag-unlad ay patunay na mayroon siyang sapat na komprehensibong lakas, kaya isang madaling gawain para sa kanya na basagin ang spatial bubble. Nagtagumpay ang batang iyon. Ang tagumpay ni Zhao Fang ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba. Maliban sa mga tao ng Space-Time Sacred Land, si Zhao Fang at ang Black Destruction Serpent Dragon ay ang tanging nagtagumpay sa pagbasag ng kanilang mga spatial bubble. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay ng hindi maarak na pakiramdam na nagpapahiwatig na ito ay isang matandang halimaw na nabuhay ng maraming taon, ngunit ang Zhao Fang na ito ay malinaw na isang batang quasi-god lamang. Kalokohan. Masyadong mabilis ang dalawang lalaking ito. Ungol ni Little Ling. Kahit na siya ay isang rank 4 true god, siya ay masyadong walang karanasan sa space-time intent. Sinulyapan ng mga tao ng Space-Time Sacred Land ang Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Fang bago ipagpatuloy ang pag-unawa sa kani-kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa kanilang mga mata, ang Space-Time Robe ay nauna ng mapabilang sa Space-Time Sacred Land. Biz. Si Zhao Fang at ang Black Destruction Serpent Dragon ay dumaan sa kanilang mga pilak na pinto. Sa likod ng pinto ay isang malawak na mabituing kalangitan, at sa ilalim ng kanilang mga paa ay isang parisukat na slab ng bato na may sukat na 10,000 li sa bawat panig. Ang ibabaw ng slab ay natatakpan ng hindi mabilang na kamangha-manghang mga larawan at mga inscription. Sa sandaling ito, 4 na tao mula sa Space-Time Sacred Land ang naka-crossleg sa napakalaking stone slab. Habang sinusulyapan ng 4 ang dalawang bagong dating, bumungad sa kanilang mga mata ang pagtataka. Maliwanag na lahat sila ay naniniwala na ang mga taong sumusunod sa kanila ay mga tao mula sa Space-Time Sacred Land o mga eksperto ng napakataas na paglilinang. Sa halip, ito ay isang rank 2 true god at isang quasi-god. Bukod dito, wala silang impresyon sa dalawang ito. Kamangha-manghang lugar. Naramdaman ni Zhao Fang na ang space-time intent ay kakaiba na halos mahawakan ito habang dumadaloy sa lugar na ito. Master, ang lugar na ito ay maaaring ilarawan bilang isang cultivation holy land para sa space-time intent. Habang nililinang ang space-time intent, kalahati ng normal na pagsusumikap ay magreresulta sa doble ng normal na mga pakinabang. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay agad na nagpadala ng mensahe kay Zhao Fang. Ang space intent ay isang dapat na linangin na layunin, habang ang time intent ay isa sa mga ultimong layunin at walang katulad na kapangyarihan. Gayunpaman, ang dalawang layuning ito ay napakahirap linangin. Kaya, madaling isipin ng isa kung gaano kahalaga ang ganitong uri ng dimensyon. Kaya ito ang biyayang binanggit ng matanda. Ang mga taong unang nakarating dito ay magkakaroon ng mas maraming oras upang linangin dito. Ngumiti si Zhao Fang. Lumilitaw na sulit ang pagbasag ng kanyang spatial bubble sa lalong madaling panahon. Si Zhao Fang at ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakahanap ng lugar at naupo sila. Ngunit bago pa makapag-ayos ang dalawa at magsimulang maunawaan ang space-time intent ng lugar na ito, narinig nila ang isang matalas na boses. Dahil magiging kaaway natin ang dalawang ito, dapat na natin silang harapin ngayon. Isang quasi-god ng Space-Time Sacred Land ang iminungkahi, isang malisyosong ngiti sa kanyang mukha. Naniniwala ka ba na kayang banta tayo ng dalawang iyon? Biglang nagmulat ng mata si quasi-god Kung Yuan at malamig na sinabi. Bumaba ang mga ekspresyon ni Zhao Fang at ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang iba pang 4 ay ganap na hindi pinapansin ang kanilang pag-iral habang pinag-uusapan nila kung haharapin sila o hindi. Ang quasi-god Kung Yuan ay lalo pang naging mapagmataas, tila naniniwala na ang space-time robe ay nakatadhana na mapunta sa kanyang mga kamay. Walang nagmamadali. Magkakaroon ka ng pagkakataon sa hinaharap.
Isang matandang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa lahat ng panig. Pamilyar silang lahat sa boses na ito. Ito ay sa matanda na nagsuot ng spacetime robe. Kada 10 araw na ginugugol dito ay isang araw lang sa labas. Pahalagahan mo. Muling umalangaw-ngaw ang boses. Kung ganoon ang kaso, maaari akong magtanim dito ng hindi bababa sa 20 araw. Nabalisa ang isip ni Zhao Fang, at agad siyang napaayos sa isang cultivating posture. Ang lugar na ito ay isang holy land para sa paglinang ng spacetime intent, at ang oras ay bumagal dito. Kailangan niyang gamitin ng husto ang panahong ito. Bilang karagdagan, malinaw na sinusubok ng spacetime robe ang kanilang kakayahang maunawaan ang spacetime intent sa unang round, kaya ang susunod na round ay maaaring nauugnay din sa spacetime intent. Kaya, kinailangan ni Zhao Feng na itaas ang kanyang pangunawa sa spacetime intent hanggat maaari upang madagdagan ang kanyang pagkakataong makuha ang spacetime robe. Buzz. Pagkatapos pumasok sa pagmumuni-muni, pinaandar ni Zhao Feng ang God's Spiritual Eye. Sa sandaling ito, ang bilis ng pag-iisip ni Zhao Feng, oras ng reaksyon, at kakayahan sa pag-unawa ay tumanggap ng malaking tulong. Pagkaraan ng ilang oras, naramdaman ni Zhao Feng na pinatatag niya ang kanyang pundasyon ng level 1 space intent at nagsisimula pang ang maunawaan ang kaunting time intent. Kung maisasama ko ito sa Heaven Engulfing Palm, baka mas mabilis kong maintindihan. Sa isang pag-iisip, pumasok si Zhao Feng sa God Eye Dimension. Whoosh! Whoosh! Ang eksena sa God Eye Dimension ay agad na nagbago sa eksena ng isang matandang lalaki na nagsasanay ng Heaven Engulfing Palm. Ngayong sumulong na ang spacetime intent ni Zhao Feng, mas naiintindihan niya ang eksenang ito. Pinagmasdan ni Zhao Feng ang eksena ng ilang sandali bago bumalik upang maunawaan ang spacetime intent. Sa pamamagitan ng paglipat pabalik-balik, lubos niyang nadagdagan ang kanyang kahusayan. Unti-unti, mas maraming tao ang nagsimulang lumitaw sa dimensyong ito. Sa sandaling dumating sila, umupo sila at nagsimulang maunawaan ang spacetime intent. Kahit na nabigo silang makuha ang spacetime robe sa huli, ang kakayahang maunawaan ang spacetime intent sa lugar na ito ay isang malaking kapalaran. Sa tahimik na dimensyong ito, ang spacetime intent ay dumaloy na parang tubig sa paligid. Biglang, isang matunog na boses ang pumutol sa lahat sa pagmumuni-muni. Dumating na ang panahon. Mukhang lahat kayo ay kakaiba. Sa 42 tao, 36 ang nakarating sa lugar na ito. Ang matanda na nakasuot ng spacetime robe ay lumitaw sa kawalan, nakangiti habang pinagmamasdan ang karamihan. Malapit ko nang maabot ang level 2 space intent at level 1 time intent. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ito ay isang malaking awa na hindi siya maaaring magpatuloy sa paglilinang sa isang perpektong cultivation ground. Senior, kung kakaunti lang ang na-eliminate sa unang round, ilang rounds pa ba ang pagsubok? Tanong ng isang rank 4 True God ng Spacetime Sacred Land. Magsisimula na ang second round. Ang 36 sa inyo ay lalaban sa batong ito. Ang sino mang umalis sa mga hangganan ng stone slab ay madi-disqualify. Sa huli, 10 tao na lang ang mananatili. Malakas na sabi ng matanda. Ang pangalawang pagsubok ay talagang isang labanan. 10 tao na lang ang mananatili. Ang 36 na tao ay nakatayo sa slab, ang kanilang mga mata ay nagiging madilim. 6 na tao lamang ang natanggal sa unang round, ngunit ang ikalawang round ay naghahanap upang maalis ang higit sa 20. Sa karagdagan, sa dimensyong ito, ang mga diskarte sa labanan ng spacetime intent ay makakatanggap ng pagtaas ng kapangyarihan. Dagdag ng matanda sa baynisi. Ano? May panuntunan ba na ganyan? Lahat sila ay natulala sa balitang ito. Tuwang-tuwa ang mga tao sa Spacetime Sacred Land. Bilang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land, lahat sila ay bihasa sa space intent. Agad na nagsimulang makipag-usap si Zhao Feng kay Little Ling. Lahat, sa 36 na tao dito, ang Spacetime Sacred Land lamang ay may 11. Pinandilatan ni Little Ling si Zhao Feng bago nagpadala ng mensahe sa iba pang mga tao sa Stone Slab. Ang mga diskarte sa spacetime ay mas makapangyarihan dito, at ang Spacetime Sacred Land ay mayroong 11 tao dito. Ang kahulugan ni Little Ling ay kitang-kita. Kung hindi magkakaisa ang mga taong hindi bahagi ng Spacetime Sacred Land, lahat sila ay aalisin.
Ang mga eksperto ay unti-unting nagsimulang magtipon sa paligid ng Little Ling. Nakita ng ilang eksperto na hindi nakatanggap ng mensahe ni Little Ling kung ano ang nangyayari at natural na nauunawaan. Ma'am, isang rank 4 true god ng Spacetime Sacred Land ang nagsimulang sumimangot. Bagamat may malaking kalamangan ang mga eksperto ng Spacetime Sacred Land, kung magsasama-sama ang 25 tao, matitiyak ang kanilang pagkatalo. Dapat may mga tao mula sa Yanglang Zone dito, tama ba? Humiyaw ang matatandang true god. Ilang tao ang biglang nagkaroon ng napakatigas na ekspresyon. 3 zone lamang ang nakapasok sa Wild Ancient Secret Dimension, at ang Diyos ng Yanglang Zone ay ang Spacetime Sacred Land. Nagawa ng ilang eksperto ng Yanglang Zone na makarating sa dimensyon ng spacetime na ito. Hindi sila nang ahas na labanan ang Spacetime Sacred Land. Swoosh! Swoosh! 4 na figure ang agad na lumipad sa gilid ng Spacetime Sacred Land. Bahagyang tumango ang rank 4 true god ng Spacetime Sacred Land nang makita ito. Ang mga tao ng Yanglang Zone ay hindi nang ahas na saktan ang Spacetime Sacred Land. Ang iba pang 2 zone ay medyo malayo sa Yanglang Zone, at ang Spacetime Sacred Land ay walang kontrol sa kanila. Ang panig ng Spacetime Sacred Land ay mas marami pa rin, ngunit lahat ng miyembro ng Spacetime Sacred Land ay maaaring gumamit ng space type na mga kasanayan sa labanan, kaya sila talaga ang mas malakas na puwersang panlaban. Isang malaking karangalan ang lumaban para sa Spacetime Sacred Land. Sumigaw ang rank 4 true god ng Spacetime Sacred Land habang pinamumunuan niya ang kanyang grupo ng 15 patungo sa kalaban. Pumunta ka. Sa panig ni Zhao Fang, 21 tao ang sumakay sa labanan. Boom! Bang! Thump! 36 na tao ang nagbanggaan, nakakatakot na enerhiya ng layunin ang pumupuno sa sukat. Bagamat mas maraming tao ang panig ni Zhao Fang, pinipigilan sila ng spacetime combat skills ng kaaway. Heaven Engulfing Palm. Ginamit ni Zhao Fang ang tanging spacetime technique na alam niya. Boom! Isang ilusyon na palad ng apoy ang dumagundong patungo sa kalaban. Bagamat ito ay isang spacetime na kasanayan, ang ibang mga layunin ay maaaring pagsamahin dito upang madagdagan ang kapangyarihan nito. Ang lahat ng naruroon ay nagawang maunawaan ang kani-kanilang mga diskarte sa loob ng wala pang 3 araw, ngunit nagawa rin ni Zhao Fang na itapon sa kanyang isip ang imahe mula sa spatial bubble upang malinang niya ang palm technique na ito habang naiintindihan din ang spacetime intent. Sa sandaling ito, mahusay na magagamit ni Zhao Fang ang Heaven Engulfing Palm na may higit na lakas kaysa dati. Break. Isang rank 3 true god ng Spacetime Sacred Land ang nadurog sa lakas ng palad ni Zhao Fang. Muli, ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang paggamit ng Heaven Engulfing Palm. Ngayong isinasabuhay na niya ang lahat ng natutuhan niya, mas lalo niyang naunawaan. Boom! Isang palad ng gintong apoy ang tumulak patungo sa kalaban. Isang walang kabuluhang panlilinlang. Ang rank 3 true god ay nanunuya ng tumawa. Bilang isang rank 3 true god ng Spacetime Sacred Land, hindi niya gaanong pinapahalagahan ang Heaven Engulfing Palm ni Zhao Fang, kahit na ito ay medyo malakas. Ngunit wala siyang ideya na ang diskarteng ito ay isang bagay na natutunan lamang ni Zhao Fang ilang araw na ang nakalipas. Boom! Bang! Sa ilang mga punto, ang napakalaking gininto ang palad ng apoy ni Zhao Fang ay nagawang maglaho sa kawalan ng mas mabilis na humarap sa rank 3 true god. Level 2 Space Intent. Pinipigilan niya ang kanyang layunin ngayon lang. Napatulala ang rank 3 true god. Level 2 Space Intent. Naramdaman ng Black Destruction Serpent Dragon sa malapit ang mukha nito na nanlamig sa gulat. Kailangang malaman na, kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay gumugol ng napakatagal na panahon sa paglilinang sa dimensyong ito, ito ay napakalayo pa rin mula sa level 3 Space Intent. Sa kabilang banda, si Zhao Fang, na isang baguhan pa lang, ay nagawang maabot ang level 2 Space Intent sa loob ng mahigit 20 araw. Anong klaseng halimaw ito? King of Gods, Kabanata 12:02. Time Intent. Sa mata ng iba, si Zhao Fang ay isa lamang ordinaryong quasi-god. Gayunpaman, sa sandaling ito, ipinapakita ni Zhao Fang ang level 2 space intent at isang malalim na spatial combat technique. Dahil ang lahat ng spacetime combat skill ay pinalakas sa dimensyong ito, ang kasalukuyang lakas ni Zhao Fang ay katumbas ng isang rank 3 true god.
Napakalakas. Saang paksayon nabibilang ang henyong ito. Naabot pa niya ang level 2 space intent. Ang mga taong nakikipaglaban sa tabi ni Zhao Fang ay namangha. Ang quasi-god Kung Yuan ay ang pinakakahanga-hangang quasi-god ng space-time sacred land, ngunit kahit na siya ay naabot lamang ang level 3 space intent bago pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Pagkatapos, ang ilang maswerteng pagkikita at pag-unawa sa space intent malapit sa transparent na palasyo ay nagbigay daan sa kanya na maabot ang level 4. Napansin ng ilan sa mga quasi-god na henyo ng space-time sacred land ang hindi pangkaraniwang talento ni Zhao Fang para sa space intent at sinimulan siyang puntiryahin. Gayunpaman, nang simulan nilang salakayin si Zhao Fang, natuklasan nila na mayroon siyang dalawang makapangyarihang tagapagtanggol. Ang isa ay isang lalaking nakaitim na may makapangyarihang space intent pati na rin ang nakakatakot na destruction intent. Ang ibang tao ay isang napakagandang babae ng malalim na paglilinang, at siya ay may kakilakilabot na fire intent. Boom! Bang! Thump! Incinerating Flame! Divine Tyrant Feast! Ang dalawang panig ay nagsagupaan na parang apoy laban sa tubig. Ang maraming mga eksperto sa panig ni Zhao Fang ay hindi gumamit ng mga kasanayan sa space-time, ngunit sino mang maaaring umabot sa yugtong ito ay hindi magiging karaniwan. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling larangan ng kadalubhasaan. Si Zhao Fang, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa paggamit ng Heaven Engulfing Palm. Bagamat ang lugar na ito ay isa na ngayong larangan ng digmaan, isa pa rin itong Holy Land para sa paglinang ng space-time intent. Si Zhao Fang ay nakikipaglaban ngayon, ngunit parang nililinang niya ang Heaven Engulfing Palm at naiintindihan ang space-time intent. Boom! Crash! Ang labanan sa pagitan ng 36 na taong ito ay lubhang magulo at mapait. Hindi nagtagal at naalis na ang mga mahihina. Sa kasalukuyan, ang space-time sacred land ay mayroon pa ring 12 tao sa stone slab habang ang panig ni Zhao Fang ay may 16. 18 pa ang kailangang tanggalin. Si Zhao Fang ay patuloy na nagbabantay sa larangan ng digmaan. Ang mga makakatagal sa labanang ito ay pawang mga malulupit at may karanasang eksperto. Ang patuloy na pag-alis ng mga tao sa pool na ito ay napakahirap. Sa huli, ang mga eksperto na pansamantalang nag-alyansa sa panig ni Zhao Fang ay maaaring magsimulang mag-atake sa isa't isa para sa kapakanan ng pag-abot sa susunod na round. Sa kabutihang palad, si Zhao Fang ay nagkaroon ng tulong ng Black Destruction Serpent Dragon at Little Ling. Hanggat siya ay maingat, hindi siya matatanggal. Unti-unting hamina ang tindi ng labanan. Ang isang makabuluhang bilang ng mga tao ay nagsimulang isave ang kanilang lakas at malamang sa kanilang mga pinsala. Masyadong malakas ang grupo ng Space-Time Sacred Land. Napakahirap na alisin ang isa pa sa kanilang grupo. Sabi ng isang rank 4 true god sa panig ni Zhao Fang. Mayroon na ngayong 22 tao ang natitira sa stone slab, at wala sa kanila ang magiging madaling customer. Dapat tayong magtulungan at salakayin ang isang tao ng sabay. Sa ganitong paraan, mabilis nating maibaba ang numero sa 10. Iminungkahi ni Zhao Fang. Magandang ideya. Pagkatapos ay atakihin muna natin ang quasi-god na iyon. Nagsimulang talakayin ng panig ni Zhao Fang ang plano ng pagkilos. Swish! Swish! Biglang sumugod ang lahat ng kanilang mga eksperto, lahat sila ay umaatake sa isang quasi-god ng space-time sacred land. Heaven Engulfing Palm. Swimming Dragon Sword. Heaven Chasm Sacred Dragon Wave. Isang bagyo ng mga pag-atake ang agad na bumagsak sa isang malas na tao. Sagipin mo ako. Nanginginig sa takot ang buong katawan ng quasi-god. Kalokohan. Hindi inaasahan ng mga eksperto ng space-time sacred land na gagawin ito ng panig ng kaaway. Huli na para iligtas ang quasi-god. Boom! Bang! Crash! Habang ang quasi-god ay pinulbos, ang bilang ng mga tao ay bumaba ng isa. Patayin. Agad na nagsimula ng counterattack ang grupo ng space-time sacred land. Target ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng berde. Nagkasundo ang grupo ni Zhao Fang at itinoon ang kanilang mga pag-atake sa isa pang miyembro ng Space-Time Sacred Land. Kaboom! Crash! Pagkatapos ng isa pang matinding pag-ikot ng labanan, nauwi sa pagkapatas ang labanan. Ang Space-Time Sacred Land ay mayroon ng 7 tao habang ang panig ni Zhao Fang ay may 10.
Sa stone slab, nagkatitigan ang magkabilang panig sa malayong standoff. Nagpatuloy si Zhao Feng sa paghalili sa pagitan ng pagmamasid sa Heaven Engulfing Palm sa kanyang God Eye Dimension at pag-unawa sa Space-Time Intent. Time Intent. Pakiramdam ni Zhao Feng ay nahawakan niya ang isang bagay, ngunit naramdaman din niyang parang wala siyang naiintindihan. Sa sandaling ito, isang huling kurtina lang ang kailangan ni Zhao Feng para maunawaan ang Time Intent. Bibigyan pa kita ng 30 minuto. Kapag natapos na ang oras, pipiliin ko ang nangungunang 10 nirerango ayon sa bilang ng mga napatay. Biglang sabi ng matanda na nakasuot ng space-time robe na nakangiti. Ang mga salita ng matanda ay agad na nagpagigil sa 17 nakaligtas na dinidilaan ang kanilang mga sugat. Bakit hindi mo sinabi kanina? May nagreklamo. Ang pagpatay sa isang quasi-god o true god ay nangangailangan ng pagsisikap ng halos lahat na nagtutulungan, at walang sino man ang nagbigay pansin nang sabay silang umatake. Ang ilan sa mga mas malalakas ay hindi nakapatay ng maraming tao habang ang ilan sa mga mahihina ay sapat na maswerte na nakapuntos ng nakapatay na suntok. Whoosh! Sa isang iglap, lahat ng 17 tao sa slab ng bato ay tumayo. Walang nakakaalam kung gaano karaming tao ang kanilang napatay, ngunit kung gusto nilang makarating sa susunod na yugto, kailangan nilang tiyakin na nakapatay pa sila ng ilan. Boom! Bang! Thump! Ang lahat ay napilitang bumalik sa isang mapait na labanan. Sila ay 30 minuto lamang. Kung higit sa 10 tao ang mananatili pagkatapos nito, ang nangungunang 10 ay pipiliin batay sa bilang ng mga taong napatay. Aalis na ako. Ang rank 3 True God ay pinili lamang na umalis sa stone slab, ang kanyang katawan ay naglaho mula sa dimensyon. Ang rank 3 True God na ito ay talagang napakalakas, ngunit hindi siya naniniwala na makukuha niya ang space-time robe, at ang pagstick sa paligid ay magiging lubhang mapanganib. Kaya, pinili niyang sumuko sa space-time robe. Mamatay. Ang ilang mga tao ay agad na gumamit ng kanilang mga trumpo card. Boom! Sa kasalukuyan, tanging ang mga tunay na eksperto ng space-time sacred land ang naiwan sa kanilang panig, at ang kanilang kakilakilabot na space-time na kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi mapigilan. Ang rank 4 True God at Quasi-God Kung Yuan ang pinakamalakas sa kanila. Heaven Engulfing Palm. Ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang paglilinang nitong palm technique. May pahiwatig ng time intent ang palm technique ng taong ito. Napansin ng isang eksperto ng space-time sacred land ang pag-atake ni Zhao Feng. Level 2 space intent, at halos level 1 time intent. Itinuon ni Quasi-God Kung Yuan ang kanyang mga mata kay Zhao Feng. Kasalukuyang nakakaramdam ng kaunting inggit si Quasi-God Kung Yuan. Ang taong ito ay walang eye of space-time, ngunit nasa level 2 na siya sa space intent at halos maabot na niya ang level 1 sa time intent. Bagamat naabot ni Kung Yuan ang level 4 sa space intent, nasa level 1 lang siya sa time intent. Patayin ang lalaking ito. Nagmensahe si Kung Yuan sa lahat ng miyembro ng Space-Time Sacred Land. Sige, patayin mo siya. Tumango ang rank 4 True God ng Space-Time Sacred Land. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay isang hindi matalinong desisyon, dahil si Zhao Feng ay may 2 eksperto na nakabantay sa paligid niya. Maaaring samantalahin ng kanilang mga kalaban ang isang puwang sa kanilang depensa at kontra-atake. Ngunit lahat sila ay nakakita ng talento ni Zhao Feng. Kahit na ang isang taong kasing talino ng Quasi-God Kung Yuan ay nainggit kay Zhao Feng, lalo pa ang ibang tao mula sa Space-Time Sacred Land. Patayin. Ang lahat ng mga eksperto ng Space-Time Sacred Land ay biglang sumugod kay Zhao Feng. Space Shattering Slash. Netherworld Spatial Lock. Ang lahat ng uri ng mga diskarte sa space-time ay dumaan kay Zhao Feng. Hindi maganda. Little Black, magmadali at gamitin ang kapangyarihan ng Origin Destruction. Napangiti si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na magiging target siya ng lahat mula sa Space-Time Sacred Land. Buzz. Biz. Ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay biglang naglabas ng isang sinaunang at matayog na destruction energy, at ang banal na itim na apoy ay nagsimulang kumalat sa buong mundo. Swoosh! Nagmamadaling gumawa si Little Ling ng isang lambat ng apoy upang harangan ang mga paparating na pag-atake, ngunit ang mga pag-atake sa space-time ay masyadong malakas at agad na nadodge ang pag-atake ni Little Ling. Clash!
Nakaranas ng backlash si Little Ling at napaatras ng ilang hakbang habang nagsusuka ng dugo. Boom! Bang! Boom! Ang natitirang kapangyarihan ng mga pag-ataking ito ay sumabog laban sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Napanatili ng Black Destruction Serpent Dragon ang anyo nitong tao, at ang itim na banal na apoy ay patuloy na nag-aapoy sa katawan nito. Dahil nawasak at nasira ang katawan nito, halos agad na maghihilom ang malagim na sugat. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay kumakain ng napakalaking halaga ng Origin Destruction Energy. Paano ito nangyari? Origin Destruction Energy at isang hindi masisirang katawan. Anong lahi ang kinabibilangan ng taong ito? Ang mga eksperto sa Spacetime Sacred Land ay natulala. Bagamat nararamdaman nila ang malakas na bloodline na aura ng Black Destruction Serpent Dragon, hindi nila matukoy ang eksaktong lahi. Patayin. Hindi pinansin ng mga eksperto sa panig ni Zhao Feng si Zhao Feng at sinugod ang mga eksperto sa Spacetime Sacred Land. Spacetime Slicer. Ginamit ni Quasi-God Kung Yuan ang Eye of Spacetime para i-condense ang kanyang nakaimbak na enerhiya sa isang pilak na gilid na sumisilip sa kanyang paligid. Buzz. Biz. Nakakatakot na space intent kasama ng pinakamataas na time intent ang nagpa-convulse sa mga kalapit na eksperto sa takot. Swish. Ang pilak na gilid na ito ay natunaw sa kawalan, at pagkatapos ay lumitaw ito sa harap mismo ng Black Destruction Serpent Dragon. Nararamdaman ni Zhao Feng at Black Destruction Serpent Dragon na bumabagal ang kanilang pag-iisip at paggalaw. Bumagal ang lahat sa paligid nila, maliban sa nakamamatay na pag-atake sa harap mismo ng kanilang mga mata. Master, marami kang utang sa akin. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpatuloy sa pag-ikot ng Origin Destruction Energy, at ang mga kuko nito ay nagpaputok ng galit na itim na apoy habang umaakyat ito upang salubungin ang pag-atake. Swoosh! Ang pilak na gilid ay napahinto ng ilang sandali bago ito nahati sa Black Destruction Serpent Dragon. Thwish! Ang pilak na talam ay patuloy na nagwawalis patungo kay Zhao Feng. Kling! Klang! Itinaas ni Zhao Feng ang Ancient God Seal sa anyo ng isang kalasag, ibinuhos dito ang enerhiya ng Lightning Fire Obliteration para ihinto ang pag-atake. Time Intent. Ibinuhos ni Zhao Feng ang kanyang intent energy sa Lightning Fire Obliteration at inilabas ito sa paligid. Sa isang iglap, ang time intent ng pag-atake ni Quasi-God Kung Yuan ay na-neutralize, at ang natitirang bahagi ng pag-atake ay na-block ng Ancient God Seal. Level 1 Time Intent. Gamulong sa gulat ang isip ni Quasi-God Kung Yuan. Sa mapanganib na sandaling ito, naabot ni Zhao Feng ang level 1 time intent. Patayin. Tatlong eksperto ng Spacetime Sacred Land ang agad na sumugod kay Zhao Feng. Lahat kayo dapat mamatay. Naging malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng, at ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang lumundag na may kahanga-hangang eye intent. Spacetime Slicer. Swish. Isang silver blade na tila isang napakalaking silver wing ang lumabas sa mga mata ni Zhao Feng. Ang malalim na space intent sa loob nito ay nagpalamig sa tatlong ekspertong ito hanggang sa buto. Level 4 space intent, at isa itong teknik ng aking Eye of Spacetime. Natigilan si Quasi-God Kung Yuan kaya na-freeze siya sa pwesto. Kailangan niyang mag-imbak ng kapangyarihan para sa pag-atake na iyon ngayon lang. Ngunit inilabas ni Zhao Feng ang parehong pag-atake sa parehong antas ng kapangyarihan ng walang anumang babala. Swoosh! Ang napakalaking silver wing na ito ay lumitaw sa harap mismo ng tatlong eksperto at pinutol ang mga ito sa kalahati. Thwish! Nagpatuloy ang silver blade. Ang isang nasugatan na True God na nahuli sa laban ay naging masyadong mabagal sa pagre-react at napawi. Ito ang parehong space-time technique na ginamit ni Quasi-God Kung Yuan. Ngunit ginamit ito ni Zhao Feng para pumatay ng 4 na tao sa isang suntok. Yung Golden Eye. Maaaring ito ay. Ang tingin ni Quasi-God Kung Yuan ay nahulog sa maliwanag na gininto ang mata na iyon at tila may naalala. King of Gods, Kabanata 1203. Ang huling pagsusulit. Yung Golden Eye. Maaaring ito ay. Ang tingin ni Quasi-God Kung Yuan ay nahulog sa maliwanag na gininto ang mata na iyon at tila may naalala. Kahit na matagal na niyang napansin ang gininto ang buhok at gininto ang mga mata ni Zhao Feng, ang Ancient Desolate Realm of Gods ay tahanan ng mga taong may lahat ng kulay ng balat, buhok, at mata.
Dahil dito, hindi inakala ni Quasi-God kung Yuan na ang gintong Eye of Heaven na nakalaban niya ay nasa ilalim ng kontrol ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay masyadong mahina at hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata. Ngayon lang, nang magpakita ang kaliwang mata ni Zhao Fang ng isang walang katotohanan na antas ng kapangyarihan, nagsimulang mag-isip si Kung Yuan kung si Zhao Fang ang may-ari ng Eye of Heaven na tumalo sa kanya. Agad-agad na pumatay ng 4 na tao. Nabaluktot ang ekspresyon ng isang rank 4 true god sa pagkabigla. Siya ay orihinal na nasa panig ni Zhao Fang, ngunit nang ang mga eksperto ng Space-Time Sacred Land ay nakatuon kay Zhao Fang, hindi siya tumulong kay Zhao Fang. Sa halip, sinamantala niya ang pagkakataong atakihin ang mga eksperto sa Space-Time Sacred Land. Hindi niya inaasahan na lalabas si Zhao Fang nang hindi nasaktan mula sa pag-atake at papatayin pa ang 4 na miyembro ng Space-Time Sacred Land. Whoosh! Whoosh! Ang dalawang bahagi ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagsimulang magugnay at dahan-dahang ayusin ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, ito ay kasalukuyang may napakahinang aura at walang kakayahang lumaban. Anong bloodline ito? Ang mga eksperto ng Space-Time Sacred Land ay natigilan sa tanawing ito. 3 eksperto ng Space-Time Sacred Land ang natanggal ng Space-Time Slicer, ngunit kahit na maputol sa kalahati, buhay pa rin ang Black Destruction Serpent Dragon. Sige, 10 tao na lang ang natitira, kaya lahat kayo ay sumulong. Nakangiting sabi ng transparent na elder na lumulutang sa kawalan. Iniskan ng lahat ang kanilang paligid at nakumpirma na 10 tao na lang ang natitira. 4 sa kanila ay kabilang sa Space-Time Sacred Land habang ang natitirang 6 ay halos tiyak na mga eksperto na kabilang sa Gulong Zone o Tianyan Zone. Magpahinga ka muna dito. Walang sino man ang pinapayagang umatake ng iba. Sa babalang ito, nawala ang elder na nakasuot ng Space-Time robe. Little brother, ang iyong paglipat ngayon ay talagang nakamamangha. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kayumangging buhok ang lumapit kay Zhao Fang. Masyadong nakakagulat ang pagganap ni Zhao Fang. Kung may idinagdag sa espesyal na konstitusyon ng Black Destruction Serpent Dragon at sa rank 4 True God na cultivation ng Little Link, ang grupo ng 3 ni Zhao Fang ay isang kapangyarihan na hindi maaaring baliwalain sa lugar na ito. Sobra akong pinupuri ni Senior. Magalang na bumalik si Zhao Fang. Ang kakayahan ng God Eye Duplication ay tunay na napakalakas, ngunit walang sino mang naruroon ang nakaintindi kung ano talaga ito. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang puri ng eksperto si Zhao Fang. Sa pagtatapos ng ikalawang pagsusulit, ang natitirang 10 ay nagsimulang magpahinga at magpagaling. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang haharapin sa susunod na round, kaya ang tanging magagawa nila ay mapanatili ang kanilang peak condition. Kung delikado ang susunod na round, dapat kang sumuko agad. Sinabi ni Zhao Fang sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakakonsumo ng maraming origin destruction at kasalukuyang napakahina. Ang antas ng paglilinang nito ay bumagsak, at kakailanganin ito ng ilang oras upang mabawi. Sa kabutihang palad, kahit nawala ang Black Destruction Serpent Dragon, si Zhao Fang ay mayroon pa ring Little Link, isang rank 4 True God sa kanyang tabi. Pagkatapos uminom ng ilang mga halamang gamot sa paggaling, nagsimulang maunawaan ni Zhao Fang ang space-time intent. Tiwala si Zhao Fang na, anuman ang kaakibat ng susunod na round, ang space-time intent ay makakatanggap ng ilang uri ng pagpapalakas ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang araw, lahat ay gumaling na mula sa kanilang mga pinsala, ngunit hindi pa rin lumitaw ang transparent na elder. Pagkatapos ng isa pang 10 araw, ang ilang mga tao ay nagsimulang maiinip. Malamang nakalimutan na tayo ng matandang iyon. Marami sa kanila ang nagsimulang minas. Gayunpaman, si Zhao Fang ay nanatiling nakaupo sa lupa, na hindi gumagalaw sa kanyang kinauupuan. Sa pananaw ni Zhao Fang, ang kakayahang maunawaan ang space-time intent sa lugar na ito bago ang ikatlong pagsubok ay hindi masama. Ang Level 2 Space Intent at Level 1 Time Intent ni Zhao Fang ay ganap na nakuha sa pamamagitan ng pagninilay sa dimensyong ito. Swish! Si Zhao Fang ay pumasok sa God Eye Dimension, kung saan ang matanda ay patuloy na nagsasanay ng Heaven Engulfing Palm. Maaari ko nang pagsamahin ang Space-Time Intent sa Palm Technique. Sabi ni Zhao Fang na may masayang ekspresyon.
Tanging kapag ginamit ang Heaven Engulfing Palm na may space-time intent maaari itong ituring na tunay na Heaven Engulfing Palm. Ang palad na ito ay magagawang lampasan ang kalawakan, at saan man ito dumaan, ang daloy ng oras ay bumagal. Ang kaaway ay hindi makakaiwas sa pag-atake. Maaari lamang silang tumayo doon at madurage. Sa sandaling ito, nakaramdam ng kakaiba si Zhao Fang, at bumalik ang kanyang isip sa kanyang katawan. Boom! Nagsimulang yumanig ang tipak ng bato na kinatatayuan nilang lahat. Ang hindi mabilang na mga bato sa lahat ng laki ay nagsimulang tumaas mula sa gitna ng slab. Umatras. Ang lahat ay agad na nagsimulang umatras sa mga gilid. Boom! Bang! Hindi mabilang na mga puting bato ang lumitaw sa kanilang harapan. Broom! Ang mga bato ay nagsimulang magsanib, at sa isang iglap, sila ay nakabuo ng isang napakalaking bundok na 1,000 zang ang taas. Ang bundok na ito ay ganap na gawa sa mga puting bato, at may mga hanay ng mga hagdan na patungo sa tuktok. Swish! Lumitaw ang transparent na elder sa summit. Ang unang makarating sa bundok ay ituturing na panalo. Ang katawan ng matanda ay biglang sumabog na may malalim na layer ng silver light. Ang huling pagsubok. Nagulat ito sa maraming tao. Ang unang makakarating sa bundok ay makakakuha ng space-time robe. Nasa sabik na sabi ng isang medyo may edad na. Ang huling pagsubok ay ganap na naiiba sa kung ano ang naisip niya. Marahil ay magkakaroon pa siya ng pagkakataong makuha ang space-time robe. Anong uri ng mga misteryo ang taglay ng bundok na ito? Isang matanda ang kain na hinalang nagsimulang umakyat sa isa sa mga hanay ng mga hagdan. Sa sandaling tumama ang kanyang paa sa mga hakbang, naunawaan ng matanda. Ang mga landas na ito patungo sa summit ay maaari lamang gawin ng hakbang-hakbang. Hindi maaaring lumipad ang isa sa kanila. Bukod doon, naramdaman din niya ang biglaang pagtaas ng timbang. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, lahat ng mga pangunahing paksayon ay may kanya-kanyang pagsubok at pagsubok. Ang mga pagsubok sa timbang ay isa sa mga pinakakaraniwang uri. Ang ganitong uri ng pagsubok ay karaniwang may kasamang lakas at tiyaga. Ito lang ba? Umakyat si Zhao Fang sa isang hagdan at naramdaman ang mabigat na presyon na dumaan sa kanya, ngunit hindi naniniwala si Zhao Fang na ang huling pagsubok na ito ay puro timbang. Akin ang space-time robe. Tuwang-tuwa ang isang eksperto sa pagpapalakas ng katawan nang makita niyang pagsubok ito sa timbang at nagsimulang mabaliw na umakyat sa hagdan. Ang ekspertong ito na nagpapalakas ng katawan ay biglang naramdaman na may mali. Paglingon niya, nakita niyang umuusad pababa ang hagdan sa ilalim niya. Anong nangyayari? Ang eksperto ay agad na itinapon sa pangingilabot. Sa kanyang pag-akyat sa hagdan, ang hagdan sa ilalim ng kanyang mga paa ay uurong. Nangangahulugan ito na maaari lamang siyang umabant kung makakakilos siya ng mas mabilis kaysa sa bilis ng pag-urong ng hagdan. Ngunit sa tuwing aakyat siya ng isang tiyak na bilang ng mga hakbang, ang bigat sa kanya ay tataas ng kaunti, kaya ang paghila sa gayong gawain ay magiging lubhang mahirap. Hindi ba pagsubok lang ito ng lakas at determinasyon? Hindi nagpahuli ang eksperto sa pagpapalakas ng katawan. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang kahanga-hangang pisikal na lakas habang siya ay umaarangkada, na binabalikan ang lahat ng bigat na nakadiin sa kanya. Tara na, hindi ako mahuhuli. Ang iba ay nagsimula na ring humakbang papunta sa kanilang sariling hanay ng mga hagdan, umaakyat pataas laban sa napakalaking bigat. Thump! Agad na umakyat si Zhao Fang ng 10 hakbang. Talagang tumataas ang bigat. Bulong ni Zhao Fang. Samantala, ang hagdan ay patuloy na umuurong. Kung hindi magpapatuloy si Zhao Fang sa pagsulong, ibabalik siya sa panimulang punto. Gayunpaman, kahit na magpatuloy si Zhao Fang, hinding-hindi niya maaabot ang dulo. Kaya, pinili ni Zhao Fang na tumayo na lang at hintayin ang hagdan na ibalik siya sa simula. Little Black, may ideya ka ba? Tanong ni Zhao Fang. Ang huling pagsubok ay hindi kasing simple ng lumitaw. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakakita at nakaranas ng maraming bagay, kaya maaaring nakahanap ito ng isang uri ng depekto o butas. Ang bigat ng bawat landas ay dapat matukoy sa pamamagitan ng paglilinang ng isang tao. Kaya, ang isang quasi-god ay maaaring magkaroon ng higit na kalamangan kaysa sa isang true god.
Dahan-daang sinabi ng Black Destruction Serpent Dragon, may pag-aalalang tingin sa mukha nito. Ito ang naobserbahan nito mula sa pagmamasid sa iba. Kaya talagang mas may pakinabang ako kaysa sa iba. Isang nag-iisip na tingin ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Gayunpaman, kung ito ay talagang tulad ng sinabi ng Black Destruction Serpent Dragon, kung gayon ang quasi-god Kung Yuan, na nasa antas ng demigod ngunit may lakas ng isang rank 4 true god, ang nagtataglay ng pinakamalaking kalamangan. Kung sasabihin natin na sinubukan ng unang round ang ating kakayahan na maunawaan ang space-time combat skills at sinubukan ng second round ang ating fighting power, malamang na sinusubok ng ikatlong round ang ating potensyal. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may sobrang matalino at malalim na tingin sa mga mata nito. Potensyal. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Sino ang makakapagsabi ng kahit ano tungkol sa isang bagay tulad ng potensyal? Kahit na ang mga pangunahing paksayon ay pumili ng mga henyo batay sa potensyal, ang mga tao ay karaniwang itinuturing na potensyal bilang isang kasing kahulugan para sa bloodline. Gayunpaman, hindi talaga ito ang kaso. Kahit papaano sa pananaw ni Zhao Fang, ang personalidad ng isang tao ay bahagi rin ng kanilang potensyal. Ang kalsadang ito ay dapat natahakin ng sabay-sabay. Kung magpapahinga ka, ibabalik ka sa simula. Biglang deklara ni Zhao Fang. Ang mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon ay kumikinang sa isang matalim na liwanag. Ngayong naisip na nito, tama ang conclusion ni Zhao Fang. Para kay Zhao Fang na masuri ang puntong ito ng napakabilis ay maaari ding ituring na isang uri ng potensyal. Sa kalagitnaan ng bundok, hindi na kinaya ng ekspertong pampalakas ng katawan ang bigat at tuluyang naubusan ng lakas. Whoosh! Whoosh! Mabilis siyang ibinalik ng hagdanan sa pinanggalingan. Sa iba pang mga hagdanan, kaunti pa rin ang mga tao na umaakyat, patuloy na umaakyat, ngunit ang mga hagdan ay patuloy na umuurong, kaya kakaunti ang kanilang tunay na pagunlad. Thump! Umupo si Zhao Fang sa lupa at ipinikit ang kanyang mga mata. Master, ano ang ginagawa mo? Gulat na tumingin sa kanya ang Black Destruction Serpent Dragon. Nakaupo rin ito at nagpapahinga, ngunit dahil lamang sa labis itong nasugatan upang magkaroon ng anumang pag-asa na makuha ang space-time robe. Bakit ginawa ito ni Zhao Fang? Dahil sa kasalukuyan ay wala akong paraan, mag-iisip na lang ako habang naglilinang. Sagot ni Zhao Fang. Bagamat may lumitaw na bundok dito, isa pa rin itong dimensyon na perpekto para sa pag-unawa sa space-time intent. Sa tuktok, umiling ang transparent na elder sa mga patuloy na umaakyat. Ang mga may sapat na lakas at talento ay maaaring dumiretso, ngunit kung wala kang lakas at talento at ayaw mong aminin na hindi mo kaya. Kung hindi mo iniisip kung paano lutisin ang problema, kung hindi mo matatanggap ang kabiguan at patuloy na walang pag-iisip na sumulong, ano ang inaasahan mong makamit sa hinaharap? Magagamit natin ang time intent. Natuklasan ni quasi-god Kung Yuan na magagamit niya ang kapangyarihan ng time intent para pabagalin ang bilis ng pag-urong ng hagdan. Ito ay magliligtas sa kanya ng lakas at mapabilis ang kanyang pag-unlad. Nakita ito ng iba pang miyembro ng Space-Time Sacred Land at agad na naunawaan. Gayunpaman, sa 4 na miyembro ng Space-Time Sacred Land, isa lang bukod sa quasi-god Kung Yuan ang nakaabot sa level 1 time intent. Tulad ng inaasahan, para sa pagsubok na ito, ang mga gumagamit ng space-time intent ay muling may bentahe. Ang rank 4 true god mula sa space-time sacred land ay mahinang ngumiti habang ginagamit niya ang kanyang time intent para pabagalin ang takbo ng hagdan. Hindi iyon makatarungan. Nagreklamo ang isang tao, ngunit wala siyang magagawa. Nakita ni quasi-god Kung Yuan na nauuna siya sa pack at nagbigay ng nakakalokong ngiti. Ang space-time robe ay tiyak na magiging kanya. Sumulyap si quasi-god Kung Yuan kay Zhao Fang sa paanan ng bundok at lumawak ang kanyang ngiti. Pinaplano kong talunin ka sa round na ito, ngunit hindi ko akalain na ikaw ay papayag sa iyong sarili. Si quasi-god Kung Yuan ay tumingin mula sa bundok kay Zhao Fang at mapanuksong tumawa.